1 milyong tao ang nagugutom. 1 milyong tao ang hindi makakain ng disenteng pagkain. Hindi ito kwento mula sa Iran na may digmaan o sa Africa o Southeast Asia. Ito ay kwento tungkol sa dating dakilang imperyo, ang United Kingdom. Ang bansang dating namuno sa buong mundo noong ika-19 na siglo ay nasa ganitong kalagayan na ngayon. At hindi lang iyan, nalampasan na sila sa laki ng ekonomiya ng India, ang kolonya na kanilang sinamantala sa loob ng 19 taon. At ang Ireland, kung saan 1 milyong tao ang namatay sa gutom noong Great Famine, ngayon, ang per capita income nila ay doble pa sa UK. Ganap na nagbaliktad ang mundo. Dahil ba sa Brexit, isa lamang iyong gatilyo. Ang totoong bomba ay itinanim na 80 taon na ang nakalipas. Tingnan natin kung paanong ang kasakiman ng nakatatandang henerasyon ay sumira sa isang bansa at kung bakit ito ay kapareho ng maaaring maging kinabukasan ng South Korea. Kamakailan, isang nakakagulat na estadistika ang lumabas. 88% ng buong populasyon ng UK ay nahihirapan dahil sa gastusin sa pamumuhay. 48 milyong tao iyan. Halos lahat ng mamamayan ay nagdurusa dahil sa pera, lalo na sa mga pamilyang kumikita ng mas mababa sa £25,000, mahigit kalahati sa kanila ang nagsabing mas lumala pa ang kanilang sitwasyon kumpara noong nakaraang taon. Sinasabi na pagkatapos ng isang linggo, wala pang £25 ang natitira sa bulsa ng kalahati ng populasyon ng UK. Mahirap paniwalaan na isa itong maunlad na bansa. May isang institusyon na tinatawag na Joseph Rowntree Foundation na nagsasaliksik sa kahirapan sa UK. Noong Enero 2024, naglabas sila ng isang ulat na may malagim na nilalaman. Ang bilang ng mga pamilyang umaasa sa mga food bank ay halos dumoble sa loob lamang ng 2 taon. Nagbabala rin ng UNICEF na ang child poverty rate sa UK ay umakyat sa 34%. Sa kasalukuyan, mahigit 4 milyong bata sa UK ang nagugutom. Naglabas pa ng artikulo ang The Big Issue na may pamagat na bakit 4 milyong bata sa Britanya ang nagugutom pa rin sa taong 2024. Hindi ka panipaniwala na may ganitong balita sa isang maunlad na bansa. Ngunit may mas nakakagulat pa rito. Hindi lamang mga walang trabaho ang nagugutom. Mga gurong pumapasok sa eskwelahan, mga nurse na nag-aalaga ng pasyente sa ospital, sila ay nagugutom. Ang average na taunang sahod ng isang guro sa UK ay £38,000. Hindi ito maliit na halaga. Pero ang upa sa isang studio-type na apartment sa London ay higit sa £1,200 kada buwan. Idagdag pa ang tumataas na presyo ng bilihin kaya halos walang natitira sa kanilang sahod. Ayon sa isang survey, 4 sa bawat 10 Briton ang nagsabing nahirapan silang bayaran ang kanilang mga pagkain sa nakalipas na 3 buwan. Mas malala pa ang sitwasyon ng mga nurse. Ang panimulang sahod ng isang nurse sa National Health Service, NHS, ay £27,000. Alam niyo ba kung magkano ang kinikita ng isang nurse sa Amerika na may parehong trabaho? Mahigit 1,090,000. Higit sa 3 beses ang laki. Kaya sumabog ang galit ng mga health workers sa UK. Noong Hunyo 2022, nagsimula ang mga welga. Mula sa mga manggagawa sa tren, mga guro, nurse, hanggang sa mga paramedic, lahat ay lumabas sa kalsada. Noong Pebrero 2020, sumiklab ang pinakamalaking welga sa kasaysayan ng NHS, kung saan 500,000 katao ang sabay-sabay na tumigil sa pagtatrabaho. Ito ang pinakamalaking welga sa loob ng 32 taon mula pa noong 1989. Ito ay dahil sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong Disyembre 2022, umabot sa 1% ang inflation rate, ang pinakamataas sa loob ng 41 na taon. Bagamat bumaba na ito sa 3% ngayon, may posibilidad na tumaas muli dahil sa kaguluhan sa Middle East.
Ayon sa datos na inilabas ng Financial Conduct Authority, FCA, ng UK, isa sa bawat 3 nasa hustong gulang na Briton ay walang sapat na ipon para sa isang buwang gastusin. Naglabas pa ng artikulo ang The Telegraph na may pamagat na bakit naging ganito kahirap mamuhay sa Britanya. Ang singil sa kuryente ay tumaas ng higit sa 360% kumpara noong taong 2000. Habang hindi tumataas ang sahod, patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, kaya ang mga nasa middle class ay nahuhulog sa kahirapan. Ang tinatawag na working poor ay dumarami sa buong UK. Maraming tao ang nagsasabi na Brexit ang dahilan ng pagkasira ng ekonomiya ng UK. Hindi ito mali. Matapos pagpasyahan sa isang referendum noong Hunyo 2016 at tuluyang ipatupad noong Enero 2021, lalong lumala ang ekonomiya ng UK. Pero kung tatanungin kung Brexit ba talaga ang dahilan, ang sagot ay hindi. Ang Brexit ay ang gatilyo lamang. Ang bala ay matagal nang nakakasa. Tingnan muna natin kung ano ang sinira ng Brexit. Ayon sa pagsusuri ng European Central Bank, pagkatapos ng Brexit, hindi na naging kaakit-akit ang UK para sa mga manggagawang mula sa EU. Dati, dagsaan ang mga taga-Poland, Romania at Bulgaria sa UK dahil sa wikang Ingles at maraming trabaho. Ngayon, wala nang dahilan para dumaan pa sila sa komplikadong proseso ng visa. Mas gugustuhin pa nilang pumunta sa Germany o Netherlands. Mula 2022, naging negatibo na ang net migration ng mga mamamayan ng EU. Ibig sabihin, mas marami nang umaalis kaysa dumarating. Ano ang naging resulta? Ayon sa isang pag-aaral, nagkaroon ng kakulangan ng 330,000 manggagawa dahil sa Brexit. May pagsusuri rin na nagsasabing kung walang Brexit, may karagdagang 460,000 manggagawa mula sa EU ang darating sana. Ang kakulangang ito ay ramdam sa sektor ng logistics, agrikultura at food service. Tuwing anihan, nagkakagulo ang mga farm sa UK. Nabubulok ang mga pananim sa bukid dahil walang mag-aani. Taon-taon, nauulit ang sitwasyon kung saan nabubulok ang mga strawberry at inaani na lang ang mga repolyo gamit ang makina dahil walang taong gagawa nito. Ayon sa The Guardian, sa loob ng 5 taon pagkatapos ng Brexit, bumagsak ng 37% ang export ng mga produktong agrikultural ng UK sa EU. Problema rin ang importasyon. Dati, halos walang papeles na kailangan kapag nagpapalitan ng produkto ang mga miyembro ng EU. Ngayon, naging napakakomplikado ng proseso sa customs. Bumagsak din ang halaga ng pound sterling pagkatapos ng Brexit at hindi pa rin nakakabawi hanggang ngayon. Pero may mahalagang dapat tingnan dito. Noong 2016 referendum, sino ang bumoto para umalis? Karamihan sa mga taga-London ay bumoto para manatili. Ang mga boto para umalis ay nagmula sa mga napabayaang rehiyon sa hilagang England at Wales. Bakit? Hindi dahil galit sila sa EU. Bumoto sila dahil sa desperasyong magkaroon ng pagbabago. Ito ay pagsabog ng galit na naipon sa loob ng maraming dekada ng pagkakapabayaan. Habang kumikinang ang London, nagsasara naman ang mga pabrika sa kanilang lugar, nawawalan ng trabaho at lumilipat ang mga kabataan sa malalaking lungsod. Kaya ang Brexit ay hindi ang sanhi, kundi isang sintomas. Ang tunay na sakit ay matagal nang lumalala sa mas malalim na bahagi. Ang pangalan ng sakit na iyon, Thatcherism. Balikan natin ang taong 1979 kung kailan naging punong ministro si Margaret Thatcher na kilala bilang Iron Lady. Binago niya ng tuluyan ang ekonomiya ng UK. Noong panahong iyon, itinuring siyang bayani. Ngunit ang mga desisyon niya noon ay naging isang time bomb na sumisira ngayon sa ekonomiya ng UK. Noong 1970s, magulo ang UK. Palaging may welga dahil sa malakas na unyon ng mga manggagawa at ang mga kumpanya ng gobyerno ay palugi. Tinawag itong British disease. Ipinangako ni Thatcher na aayusin niya ito.
Paano? Ibinenta niya ang mga kumpanya ng gobyerno sa pribadong sektor, pinahina ang kapangyarihan ng mga unyon at tinanggal ang mga regulasyon sa pananalapi. Naging epektibo ba ito? Sa maikling panahon, oo. Ngunit napakalaki ng naging kapalit. Noong 1984, inihayag ni Thatcher ang plano na isara ang mga minahan ng karbon. Nagwelga ang mga minero sa loob ng mahigit 1 taon, ngunit natalo sila. Pagkatapos noon, sunod-sunod na nagsara ang mga minahan, pabrika ng bakal at paggawaan ng barko. Ang mga industrial na lungsod sa hilagang England at Wales ay naging mga abandonadong lugar. Milyon-milyong dekalidad na trabaho ang biglang naglaho. Pinalitan ito ng mga trabahong mababa ang sahod sa service sector. Sa kabilang banda, umunlad ng husto ang London. Dahil sa pagtanggal ng mga regulasyon, dumagsa ang pera mula sa buong mundo. Naging sentro ng pananalapi sa buong mundo ang London, kasama ang New York. Ngunit ang problema, London lang ang umunlad. Ang natitirang bahagi ng UK ay lalong humirap. Dito nagsimulang mabuo ang pagkakahati sa pagitan ng mayayamang Timog Silangan at mahihirap na Hilaga. Nag-iwan din ng malaking marka si Thatcher sa pulisiya sa pabahay. Ibinenta niya ng mura ang mga pampublikong paupahang bahay sa ilalim ng right-to-buy policy. Maganda ito noong una dahil nagkaroon ng sariling bahay ang mga ordinaryong mamamayan. Pero hindi na sila nagpatayo ng mga bagong pampublikong pabahay, kaya nagkaroon ng malalang kakulangan sa bahay. Ang problema ng mga kabataan sa UK ngayon na hindi makabili ng bahay ay nagsimula 40 kung taon na ang nakalipas. Tingnan natin ang isang numero. Noong 2000, 59% ng mga kabataang may edad 25 hanggang 34 sa UK ay may sariling bahay. Noong 2013, bumaba ito sa 39%. Sa loob ng halos 20 taon, nabawasan ng husto ang bilang ng mga kabataang may sariling bahay. Bakit? Dahil pinanatili ng Bank of England ang napakababang interes hanggang 2021. Para sa mga may-ari na ng bahay, ito ay isang gintong pagkakataon. Kumuha sila ng murang utang para bumili pa ng mas maraming bahay. Habang tumataas ang presyo, bumibili pa sila na nagpalobo sa kanilang yaman. At ang mga taong ito ay nagbigay ng pressure sa mga politiko na panatilihin ang mababang interes. Dahil malaking grupo sila ng mga botante na panatili ang hindi normal na mababang interes sa loob ng mahabang panahon at ang presyo ng bahay ay sumirit sa langit. Noong 2022, ang average na presyo ng bahay sa UK ay 9.5 beses na mas malaki kaysa sa taunang sahod. Kailangan mong mag-ipon ng halos 10 taon nang hindi gumagastos para makabili ng bahay. Lumitaw ang terminong generation rent, ang henerasyong habambuhay na lang mangungupahan. Ayon sa pagsusuri ng Bloomberg, ang bahagyang pagtaas kamakailan sa home ownership ng mga kabataan ay hindi magandang balita. Ito ay dahil ang mga mayayamang kabataan lang na may tulong mula sa kanilang mga magulang ang nakakabili ng bahay. Ang mga taong ito ay nagbabayad ng higit sa kalahati ng kanilang sahod para sa upa. Wala silang naiipon. Dahil dito, hindi sila gumagastos, ipinagpapaliban ang pag-aasawa at hindi nagkakaanak. Dahil bumababa ang pagkonsumo, hindi umiikot ang ekonomiya. Pinapatay ng mga nakatatandang henerasyon ang ekonomiya ng bansa para lang maprotektahan ang presyo ng kanilang mga bahay. Noong 2022, isang makasaysayang pangyayari ang naganap. Ayon sa datos ng IMF, nalampasan ng GDP ng India ang UK. Bakit ito makasaysayan? Dahil ang India ay naging kolonya ng UK sa loob ng 200 taon. Ang bansang kanilang pinagsamantalahan ay naumusan na sila ngayon sa ekonomiya. Ngunit may mas nakakagulat na pagbaliktad. Ang Ireland, noong ika-19 na siglo, dumanas sila ng Great Famine. Habang nagugutom ang mga Irish,
Ang mga pagkain tulad ng trigo at karne na inaani sa kanilang lupain ay iniluluwas patungong England. 1 milyong tao ang namatay sa gutom at 1 pang milyon ang umalis sa bansa. Ayon sa isang tala mula sa panahong iyon, 150 milyong tao ang maingat, payapa at sinadyang pinatay ng gobyerno ng Britanya. Ngayon, ang per capita GDP ng Ireland ay 1,131,000, 2.7 beses na mas malaki kaysa sa 50,000 ng UK. Paano? Ibinaba ng Ireland ang kanilang corporate tax sa 12.5%, kaya dumagsa ang mga global na kumpanya tulad ng Apple, Google at Meta. Sa kabilang banda, umaalis ang mga kumpanya sa UK pagkatapos ng Brexit. Ang mga kabataan at talentadong profesional ay umaalis din sa bansa sa napakaraming bilang. Hindi lang UK ang bumabagsak, kundi ang buong Europa. Kung ikukumpara sa US, malala ang sitwasyon. Noong 2002, maliit lang ang agwat ng ekonomiya ng US at EU. Ngayon, ang ekonomiya ng US ay 5 beses na mas malaki kaysa sa EU. Bakit? Dahil hindi lumago ang Europa. Sa US, patuloy na lumalabas ang mga higanteng kumpanya tulad ng Apple, Google at Tesla. Sa Europa, sa nakalipas na 50 taon, walang ni isang bagong kumpanya na umabot sa market capitalization na 100 bilyon. Zero. Bakit walang inobasyon sa Europa? Dahil sa sobrang daming regulasyon. Ang mga regulasyong tulad ng GDPR at ang bagong AI Act ay nagpapahirap sa mga kumpanya. Umaasa na lang ang Europa sa mga lumang kumpanya na itinatag 100 taon na ang nakalipas. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, maaring isipin ninyo, kawawa naman ang UK at Europa. Pero problema ba ito ng iba? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang South Korea ay tinatahak ngayon ang parehong landas ng UK. Tingnan natin ang birth rate. Ang total fertility rate ng South Korea noong 2023 ay 0.72, ang pinakamababa sa buong mundo. Ang sa UK ay 1.5, doble pa kaysa sa Korea. Kung magpapatuloy ito sa 2070, 46% ng populasyon ng Korea ay magiging 65 taong gulang o mas matanda pa. Mauubusan sila ng manggagawa. Paano naman ang real estate? Ang average na presyo ng apartment sa Seoul ay higit sa 20 beses ng average na kita ng isang pamilya, mas malala pa kaysa sa London. Ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay ay imposible na rin para sa mga kabataang Koreano kung walang tulong mula sa magulang. Pareho rin ang istruktura ng industriya. Ang UK ay umasa ng husto sa sektor ng pananalapi. Ang Korea naman ay nakasabit sa semiconductors. Kapag nanghina ito at walang ibang mapagkukunan ng kita, magiging tulad sila ng UK. Malala rin ang regional imbalance. Ang konsentrasyon ng populasyon sa Seoul Metropolitan Area ay isa sa pinakamatindi sa mundo. Ang mga probinsya ay unti-unting namamatay. Naaalala niyo ba kung bakit sumiklab ang Brexit sa UK? Ito ay dahil sa galit ng mga taong naiwan sa mga napabayaang rehiyon. Ganoon din sa Korea. Kapag lumala ang di pagkakapantay-pantay, maaaring sumiklab ang hindi inaasahang mga pangyayari. Pareho rin ang hidwaan sa pagitan ng mga henerasyon. Sa UK, pinrotektahan ng mga nakatatanda ang presyo ng kanilang mga bahay habang isinasara ang pinto para sa mga kabataan. Ganoon din sa Korea. Ang henerasyong may-ari ng ari-arian ang kumokontrol sa mga pulisiya, habang ang henerasyong wala ay habambuhay na lang mangungupahan. Ang pinatutunayan ngayon ng UK ay ito. Kung walang patas na pamamahagi ng yaman sa pagitan ng mga henerasyon, imposibleng magkaroon ng sustainable na pag-unlad. Kung uubusin ng isang henerasyon ang lahat, hindi makakagastos ang susunod na henerasyon. Kapag walang pagkonsumo, hindi iikot ang ekonomiya.
Hindi sila mag-aasawa at hindi magkakaanak. Ang pagbagsak ng isang dakilang imperyo ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay bunga ng mga binhing itinanim, 40 taon na ang nakalipas. Ang pagbaluktot sa istruktura ng industriya, ang di pagkakapantay-pantay ng yaman sa pagitan ng mga henerasyon, at ang polarisasyon ng rehiyon, lahat ay sabay-sabay na sumabog. Ang Brexit ay hindi ang sanhi ng sakit, kundi isang sintomas lamang. Ang tunay na sakit ay matagal nang kumakalat sa mas malalim na bahagi. Ang mga desisyon natin ngayon ang magtatakda ng kapalaran ng mga susunod na henerasyon. Pinatutunayan iyan ng UK.